Hello mga kababayan, nandito na naman tayo, medyo na naman sa atin na i-repair natin yung walang buses. Ito yung Megamax na gawa ng Nova. Ngayon ang gagawin natin ay wala sa sounds, tapos hindi ko na pinakita sa inyo yung ano dyan, yung paggawa ko sa nakuha ko na siya, nagkaroon na siya ng sounds. Kailang malakas yung ugong doon sa sa speaker niya. Yung pala may DC pa lang na yun yung nire-repair ko ngayon, yung pinaka drive niya at saka yung sa output niya. Akala ko lang yung kulang ang lang sa solda, merong mga naangat na paa, kaya sinolda ko siya dyan para mawala yung duda ko dun sa baka lang na lost contact lang siya. Yan, inano ko na siya ngayon. Tingnan ko kung ano pang, kung may mga na mga lead. Yan. Tsaka chinikap ko yung mga dapat hininang ko lahat yan dyan. Tapos chinik ko yung isa-isa. Yan ngayon, yan. Tinisting ko kung magkakaroon ng DC pa sa Yan, pag check ko meron pa rin. Kaya nag-check ulit ako dyan. Hininang ko pa yung yung mga output niya. Yung transistor na output niya, yung pinaka-main. Yan. Inano ko na siya ngayon. Nililinisan ko yung mga paa ng resistor. Yan. Check ko ngayon siya kung okay pa ba yung okay na yung output niya. Yan siya, check ko. Mayroon pa rin. Ngayon nag-check ako dyan sa Zener diode niya. Chinek ko yung Zener diode niya kung baka, kasi may siya DC na 26 volts doon sa output niya. Kaya chinek ko, ayan. Tapos sinisa-isa ko baka may mga na lead. Yan ngayon, inano ko na siya. Tinis ko na yan siya dyan. Mahirapan pa ako maglagay ng tester ko kung saan ko Yan, mayroon siyang supply. Ayan sa supply na 59 volts. Yan, 49 volts. 59, 49, 59. Ayan. Ayan siya. 59 pa rin yan. Susukat ko yan. DC yan siya, DC. Ayan, ngayon, inano ko ulit. Tinignan ko, naghanap ako dyan ng may nahanap ako na hindi ko makita. Ayan siya. Ayan. Bumalik na lang ako. Hindi ko makita yung pinaka pang-ipit ko na pangtanggal. Ayan. Hinihinang-hinang ko pa yung ibang mga pyesa na nakita ko na dapat hinangin.
Ayan siya. Ayan. Nag-physical check ako dyan kung may mga sunog o anong bagay na makita ko. Wala naman ako nakita. Kaya, chinek ko yung cylinder diode. Yan. Nakita ko parang short. Sabi ko baka maano to. Nagduda ako na mayroon siyang ano, pero hindi naman ganun kataas. Kaya ginawa ko, tinanggal ko yung isang paa niya para i-check. Yan. Ayan siya. Ayan, tinanggal ko yan dyan yung isang paa ng cylinder diode. Tsaka yung katabi niyang resistor. Chinek ko siya. Yan, okay naman. Okay naman yan dyan yung cylinder diode. Kaya, yan, chinek ko pa nga yan sa analog tester. Kasi parang sanay ako sa analog. Yan. Yan siya, yan. Tapos, yung kabila, walang palo. Yan, walang palo ang kabila. Kaya, ano ko na, okay yung cylinder diode. Ang volts niya, 12 volts ng cylinder diode. Kasi ang duda ko, baka yung cylinder diode yung may may sira. Kasi 26 volts siya eh. Yung dalawang cylinder diode dyan ang chinek ko. Yan. May isa pa yan dyan. Yan. Ang tinuturo ko. Yan, tinignan ko siya. Yan, chinek ko siya sa doon habang nakakabit sa board. Yan. Yan, may mga palo siya. Kaya sabi ko parang may problema. Yan, puro 5 palo. Kaya ang ginawa ko dyan, tinanggal ko. Tinanggal ko na naman siya, yan. Inangat ko isang paa, tapos i-check siya para malaman ko kung talagang may ano siya, may leak. Kasi siya sa kung minsan ang naging cause niya na nagkakaroon ng ano, ng leak. Ayan. 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 Chinek ko okay naman, wala naman siyang leak. Kaya binalik ko na siya agad. Kaya na ano ko na maaari sa resistor lang ang ano niya. Naging leak niya ay yung nadidetect na ano resistant. Ayan siya yan. Ay may palo siya, los pares-pares. Pero kinabit ko na siya kasi nung chinik ko siya sa actual, wala, okay naman siya. Ayan. Ngayon, ang inaano ko yan dyan ngayon, yung mga ano niya, mga may isa pa kong piyesang chinik dyan, yung pinaka-resistor na katabi niya. Yan, chinik ko yung ano niya dyan, tinignan ko kung anong nakalagay na value doon. Tapos, chinik ko siya kung parehas doon sa ano, parehas doon sa actual na ano niya, sukat. Yan. Okay naman. Yan. Tinasan ko pa nga range doon. Ayun, okay. Kaya binalik ko siya ulit. Nahirapan pa ako dyan kasi maliit yung butas. Ayan. Ayan, nakabit ko na siya. Gamitan ko pa ng tester yan para maipasok lang dun sa loob. Yan, ang chinik ko siya. Sabi ko okay naman pala. Mali pala yung hinala ko doon na mayroon siyang leak. Yan, kinabit ko na siya. Tapos, ang pinaka-suspect ko na dyan, ang pangalawa, ang
Huli kong ano, yung drive na transistor niya, tatlo. Yan, tinanggal ko yan dyan, tatlong transistor. Para lang ma-check siya kung may leak. Kasi ang inaano natin na sinosolve natin na problema, yung 26 volts na nandun sa output. Ayan na siya, tatlo na yung transistor. Yung number niyan ay 551 tapos 5401. Yan yung mga kadalasan na drive, transistor drive sa output. Yan, chinik ko, yan. Yan. Ayan, sabi ko may leak na mali na konti. Yan, chinik ko rin. Meron siyang leak na konti na ano, kaya iniisip ko baka normal lang yung leak na yun. Yan siya. Ngayon, pinalitan ko ng ano dyan, digital, para talagang sigurado ako. Ilagay ko sa ano, sa diode range. Yan, yan. Yan, normal, 6 siya. 0.6 yung nakalagay. Yan, 0.6 din ang isang kabila. Emitter to base, o base to emitter, and base to collector. Yan. Yan. Yan, okay naman siya. Pero ano ako dyan, nagtataka ko bakit may leak siya pagka sa analog. Kaya chinik ko ng chinik sa digital. Okay. Yan siya. Yan, chinik ko ulit yan. Talagang para masigurado ko na walang leak. O walang sira yung transistor. Okay naman. Yung drive na 3 piraso. Yan, okay na siya. Yan. Yan, chinik ko pa isa-isa ulit. Yan, okay na. Yan, ganyan. Ilinis ko na ngayon ang paa. Ay, natumba pa yung ano. Ay, kinuha ko din cutter yan. Yung cutter na yan na pang putol ko sa paa ng ano, transistor para hindi mo siya sobrang mahaba. Yan siya ngayon. Yan. Ibinalik ko na yan dyan. Yung ano dyan, yung na-discovery ko, lahat 551 ang nakalagay. Ang nakalagay doon sa tinanggal ko, 551, yung dalawang 551, tapos isang 5401. Ang nailagay ng dating technician ay 551 lahat. Kaya sabi ko, baka yun na yung pinakasira niya. Yan, na-discover ko na yan, kaya medyo ngiti-ngiti pa ako. Nagkuha ngayon ako ng transistor sa lagayan ko. Kaya niya yung mga ano ko, mga piyesa ko na nakahanda lang para gamitin. Ayan na siya. Ayan, chinik ko yung 5401. Yan, na-discover ko yan dyan na mali ang nilagay niya. 551 ang nilagay niya dyan sa 5401. Ayan na siya, nailagay ko na siya. Yan. Yan ngayon. Chinik ko pa ng magnifying glass kung talaga sigurado ako na 5401 ang nilagay ko. Yan. Tinanggal ko yung sobrang lead. Yan. Ayan na siya. Yan. Okay na siya. Yan. Yan. Okay na.
Yeah, okay na yan. Naayos ko lang yung mga ano niya, hinang. Naghanap ako pa ng lead dyan. Kasi pagtapos ko, ano ko lang, nagis ko sa tabi. Yan, ngayon linis na sa paa ng transistor. Kailangan walang sabit. Pag may sabit, tapos yan, chinik ko pa ng magnifying glass. Talaga masigurado ko. Ang suot ko na salamin dyan ay ano lang, reading glass. Nakakita pa naman, kaya lang sinisigurado ko baka mamaya baka sumabit at magkaroon pa ng ano. Ayan na siya, tinignan ko pa. Physical check pa ako kung may mga ano pa. Nung na-identify ko na wala na talaga, ayan, kinabit ko na yan dyan. Para testing sa ano, kung mayroon pang 26 volts doon sa ano niya, sa pinaka-output niya na DC. Ayan, hindi pa wala masyado kita yung ano, kala ko kita na. Ayan, ayos pa natin yan dyan. Ayan, chinik natin. Ayan, chinik natin dyan. Ayan, 0.0 na siya. Ibig sabihin wala nang ano niya. Ayan, chinik ko ulit yan. Talaga masigurado kung ano. Wala na yan. Happy na ako dyan kasi nakita ko na nawala na eh. Yan, kabitan ko na siya ng speaker niya. Yan, kinabit ko isang speaker. Dalawang speaker yan kasi malalaki ang ano niya. Nakakabit yan. Pero liit ng board. Yan, tinisting ko kung ano yan dyan. Kung okay na. Ayan, yung ano ko. Yung pang testing ko doon. Yung cellphone. Kinabit ko na lang sa cellphone tapos inilagay ko sa auxiliary. Kaya lang problema dyan, nung kinabit ko na yung music para matesting, hindi gumagana. Ang problema doon sa pinaka input doon sa ano, yung IC na maliit na nakadikit sa board. Tapos yung mga kasama nyo, mga resistor at capacitor na yung chip na no, resistor at saka capacitor. Ayan, naghanap ako dyan ng resistor. Tinry ko kung pwede siya i-jumper muna. Hinahanap ko yung busis. Yan siya. Yan, hininang ko pa ngayon dyan para lang may kabit kung talagang tutunog. Yan na siya. Yan. Tinisting ko na. Talagang wala akong makita. Walang busis na lumalabas. Music na lumalabas. Ang audio niya, meron na yan audio. Wala na rin yung 26 volts na DC. Kaya okay na yan siya. Ready na. Kaya lang problema doon sa pinaka-input. Ang may problema yung IC. Chinik ko pa nga yan dyan yung ano. Yan, tinisting ko. Walang ano, walang sounds na lumalabas doon sa ano. Mamaya ipakita ko yan yung ano. Ayan siya ngayon, yan. Ang ano niyan. Talagang chine-check ko yung ano dyan. Yung pinaka input niya. Kasi ang problema doon sa IC. Meron siyang 5 volts na supply. Ayan, yan siya. Ayan. Yan yung tinuturo ko ngayon. Yan. Pero wala pa siyang music na pumapasok doon. Signal na pumapasok doon sa pinaka amplify output niya. Yan. May na-discovery ako dyan. May isang resistor na wala doon sa pinaka sa board niya. Kaya naghanap ako ng resistor.
Kala ko pwede lang resistor na 1/4 na resistor. Ang ano ko dyan to, ano yata, to 20 ohms ang ang nilagay ko to 20 ohms. Yan, kinabit ko siya pero ganun pa rin. May ano siya, may sounds pero mahina. Parang hindi siya pwedeng makaano doon sa ano. Kaya ang ginawa ko, talagang tinry ko na ano, lagyan ng transistor yung ano, resistor yung natanggalan doon na chip na resistor, tinanggalan ng dating technician. Tinry ko siya kung kaya siyang lagyan o mapagana ko siya. Yan ngayon, ginagawa ko yung ngayon. Yan. Kaya talagang nahirapan ako dyan sa ano na yan, sa ginawa ng technician. Yan siya. Yan. Naganap ako dyan ng ano, ng pang ano ko, pang ipit. Yung parang plies na maliit. O kaya long nose. Wala akong nakita. Ayan yung board na kuhaan ko ng ano, ng piyesa na para ilagay doon sa ano, sa ipamalit ko doon sa may ano, sa nilagay ko na ano. Tinanggal ng technician na resistor. Ayan, tinatanggal ko. Hirapan pa ako dyan kasi matigas. Ano na siya, tuyo na yung ano. Tuyo na yung tingga niya. Mahirap na dikitan. Tapos kung initin mo, parang ano lang siya. Yan siya, yan. Talagang pinahirapan ako ng gusto ng ano niyan. Kaya pinagtsatsagaan kong tanggalin yung resistor na nakadikit sa board. Ang kinuhaan ko pa niyan yung galing sa computer. Yan siya. Naghanap ako ng pang-ipit. Pero dahil wala akong makita, bumalik ako dyan. Yan. Bumalik na ako dyan sa ano na yan para tingnan ko paano ano yan, tanggalin. Talaga mahirap siya kasi matigas. Para natuyo na siya. Matagal na siguro nakastock yun ng ano na yan. Yan siya. Yan. Nilagyan ko pa ng lid. Para na matanggal. Pero ayaw. Yan. Pinapersa ko na tanggalin. Ayan siya. Nakatanggal ako dyan ng isang kapasitor eh. Maliit na kapasitor. Malaking kapasitor na ano. Kasi hindi ko wala kasi nakalagay doon sa board ng wala siya nakalagay sa board doon na ano na ano tawag dito. Wala siya nakalagay sa board na nakasulat din kung anong klaseng piyesa ang kinuha niya doon. Ang suspect ko lang resistor. Pero nilagyan ko siya ng ibang ano, yung malaki pa nga dyan nakuha ko. Tapos nung nilagay ko siya, sumasabit siya doon sa isang resistor. Kaya sabi ko papalitan ko ng maliit. Ayan na. Hirapan pa ako maglagay dyan kasi lumidikit doon sa kabila. Ayan. Yan siya. Hagang ano yan dyan. Pahirapan yung ano paglagay. Hinahanap ko kasi yung pang-ipit ko para maipit ko siya. Hindi ko makita. Kaya yung kuko ko na lang pinang-ipit ko. Ayan siya. Yan, ngayon yan, ang ano. Ayan. Talagang tiyagaan ang ano ko dyan.
Nahamon ang pasensya ko. Yan, ano na siya. Naikabit ko na yung ano dyan. Yung resistor, kailangan sumasabit dun sa isang ano, sa isang resistor din na chip. Kaya ginawa ko, tinanggal ko ulit. Ayan. Tapos ibinalik ko siya. Kailan nakadikit pa rin siya doon sa resistor na isa. Ayan, nahirapan ako magano. Paulit-ulit akong tanggal, kabit. Kasi ang liit siya eh, liit ng ano eh. Liit ng space niya. Konting galaw mo lang, sasabit dun sa kabila, magkakaroon ng short. Yan. Talagang ano yan dyan, pahirapan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung papalitan ko na lang siya o anong bagay. Kasi pagka ano, pagkagalaw mo kaunti, sumasabit dun sa kabila. Ayan, naganap ako ng maliit dyan sa board ulit. Nagkuha ko ng isa pang resistor na mas maliit doon. Hindi ko rin alam ang value eh. Kaya hula-hula style na lang muna. Ginamitan ng ano, pinagbabawal na technique. Ayan na siya, yan. Nakabit ko na ngayon yan dyan. Yan. Kinakabit ko siya. Yan, okay na. Ayun. Kinabit ko siya pala yung isa na yon, pero ganun pa rin siya, tinanggal ko na ulit. Tapos yan, pinalit ko yung ano, resistor na nakuha ko sa ano, sa board. Kaya na ngayon, nakabit ko na siya. Hinihinan ko lang yung ibang resistor na nakatabi niya. Yan. Yan na ngayon. Tinignan ko pa kung may sabit pa, wala. Nung nalaman ko na wala na. Yan, titisting ko na siya. Hindi kasi makita, hindi ko napansin na hindi pala nakita sa camera yung ano. Paglagay ko ng ano. Paglagay ko ng hindi ko alam na hindi pala na ano ng board. Ayan natin, ititesting ko na yan dyan siya. Kung gagana siya o hindi. Ayan siya, ayan. Inano ko na siya. Ayan. Inano ko na lang kung paano paganahin. Ang duda ko nga dyan yung input niya. Akala ko hindi gumagana. Akala ko doon may problema sa input. Yung pala sa IC yung problema doon. Doon sa pinaka-board niya. Yung IC. Yan. Tumawa pa ako dyan eh. Sabi ko kung saan na okay na. Wala na naman. Wala pa rin boses. Yan, ginawan ko ng paraan yan dyan para magkaroon ng ano, makakunik. Na hindi na doon dumaan sa IC.
Kasi nga siya may ano na eh, may tama na siguro yon. Kahit pasukan mo siya ng voltahe, 5 volts, ayaw pa rin gumana. Kaya ang ginawa ko na lang, nilagyan ko ng resistor para mag-connect doon sa pinaka input para doon sa volume niya. Yan. Okay na yun. Ngayon yung ano na dyan, naikabit ko na. Yan siya. Nilagyan ko ng resistor yan dyan para hindi na siya dumaan doon sa IC. Nanapan ko na lang siyang malapit doon sa ano, tapos kinapit ko. Yun, nagkaroon ng sounds. Yan siya ngayon. Kasi dinirect ko na yan dyan yung ano eh, yung pinaka-jack ng ano, galing doon sa cellphone ko. Tapos, tinisting ko kung saan may busis. Yan, nung nalaman ko, yan, inano ko na yan dyan siya. Ilagyan ko na resistor para pumasok ang busis doon sa pinaka input papuntang volume control niya. Yan na siya, yan. Yan na. Tapos na yan dyan, ano na yan siya dyan. Tutunog na. Kaya mga kababayan, salamat. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, pakipindot lang po ng button. Subscribe na po kayo at notification para lagi kayong update sa lahat ng mga video na bagong video na i-upload natin sa YouTube, sa ating channel. Yan ngayon, inano na yan dyan siya, konting ano na lang. At paki-like na lang po yung ating video. Ayan na siya, nag-connect siya. Hindi ko lang inano kasi baka makakalive. Okay na yan yung ano natin. Salamat.